Magandang hapon mga bata. Magandang hapon, Rico. Maaari pong tumayo at tayo magkakaroon ng panalangin. Mr. Richard, pwede mo pong pangunahan ang ating panalangin ngayon sa ngayong araw. Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Maupo na ang lahat. Sino ba ang liban ngayong araw? Wala po. Mahusay at dahil walang liban sa ngayong araw. At nung nakaraang aralin ay dinalakay natin ang patungkol sa paggamit ng diksyonaryo upang aking malaman kung ang inyong kasanayan patungkol sa araling ating pinag-aralan at tinalakay nung nakaraan, meron akong maikling pagsusulit. Maaari kayong kumuha ng maliit na papel o isang kapat na papel at sagutan ang nasa unahan. Tapos na ba ang lahat? Opo. Aling, ipasa at ako na ang magwawasto ng inyong mga gawa. Magaling at ngayon ay tayo ay sasayaw at kakanta. Sino ang gustong sumayaw at kumanta? Ako po! Magaling at dahil dyan, maaari nang tumayo at tayo ay magkakaroon ng sayaw at awitin. Ako isang komunidad. Ako isang komunidad. Ako isang komunidad. Sumayaw-sayaw at umingat-ingat. Sumayaw-sayaw at umingat-ingat. Sumayaw-sayaw. Maaari na mo po ang lahat. Ano ang pamagat ng ating sinayaw at tinawid? Mr. Chage? Ang pamagat ng aming sinayaw at tinawid ay ako ay isang komunidad. Sino-sino ang mga tauhan sa ating inawid? Mr. Stephanie? Mrs. Stephanie? Ako, ikaw, tayo. Magaling! At alam niyo ba ang may kaugnayan ng ating inawid sa ating tatalakayin ngayong araw? Alam niyo ba? Hindi po. Sa inyong palagay, ano kaya ang ating paksang pag-aaralan sa ngayong araw? Hindi po. Ayos lamang ito sapagkat malalaman natin ang ating paksa sa pagtatalakay sa mas malalim na ating aralin. Meron akong maikling kwento na ating babasahin. Maaaring makinig ang lahat sapagkat ako lamang ang siyang magbabasa nito. Makinig ng mabuti. Ang aming pangarap ni Rothel C. Albesa. Masayang nagkukwentuhan ng magkakaibigan habang nasa labas sila ng bahay ni Maris na natutulog sa mga oras na iyon. Sabi ni Melvin, "Wow! Ang galing palang umawit. Ang galing mo palang umawit. Sa makatuwid, gusto mong maging singer. Ikaw, Rico, ano ang gusto mo paglaki?" Sabi naman ni Rico, "Nais kong maging inhinyero. Gusto kong gumawa ng kakaibang disenyo na mas maganda at tipid sa budget tulad ng aking tiyo Alfredo. Siya ang naghikayat sa akin na maging inhinyero pagdating ng panahon." Sabi naman ni Mario, "Ako, gusto kong maging dentista. Gusto kong tumulong sa mga taong may sira ang ngipin at ayusin ang kanilang mga ngipin." Ngayon, may mga nakahanda akong katanungan para sa inyo patungkol sa aking ipinasang kwento. Sana'y kayo'y nakinig. Sino ang tinutukoy ni Melvin nang sabihin niyang ikaw? Mrs. Stephanie? Si Rico po. Tama. Si Rico ang tinutukoy na ikaw. Kalawa, sino ang tinutukoy ni Rico nang sabihin niyang siya? Yes. Tio Alfredo. Si Alfredo ay tama. Ngatlong tanong, sino ang nagsabi ng ako? Yes, Miss Mucha. Marino. Magaling, napakahusay mga bata. At ang huling tanong, paano isinulat ang simula ng pamagat?
ikaw, Mr. Echagi? Sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga tauhan sa kwento. Magaling. At ngayon, ang pag-uusapan natin ngayong araw ay patungkol sa panghalip. Ano nga ba ang panghalip? Ang panghalip ay isa sa bahagi ng pananalita na inihahalili o pinapalit sa ngalan ng tao. Ito ay maaaring panghalip na isahan o panghalip na maramihan. May mga panghalip na inahalili sa ngalan ng tao pag nagmamay-ari ng iisa ang bilang. May mga halimbawa akong ibibigay sa inyo ng panghalip. Ito ay ako, tumutukoy sa taong nagsasalita. Sino sa inyo ang maaaring makapagbigay ng halimbawa na pangungusap na may gamit na ako? Miss Stephanie? Ako ay maganda. Wow, talaga namang maganda. Dalawa, ikaw, tumutukoy sa taong kausap. Sino naman? Miss Gargaril. Ikaw ay matangkad. Wow, salamat! At ikatatlong tanong, siya, tumutukoy sa taong pinag-uusapan. Mr. Echagi? Siya ay nagsisinungaling. Magaling, mga bata. Ngayon, may mga pangalit din na inihahalili sa ngalan ng marami ang bilang. Ang mga halimbawa nito ay kami at tayo. Ito naman ay tumutukoy sa taong nagsasalita at mga kasama. Nagsasalita at mga kasama. Sino ang maaaring magkapagbigay ng halimbawa? Mr. Echagi ulit? Kami ay namasyal kanina. Magaling. Tama. At ikatlo, kayo. Tumutukoy sa taong kausap ang mga kasama. Sino ang maaaring makapagbigay ng halimbawa gamit ang kayo? Miss Stephanie? Kayo ay naglakad kanina. Tama. Magaling. At ikatlo, sila ay tumutukoy sa taong pinag-uusapan at mga kasama. Sino naman ang maaaring makapagbigay ng halimbawa gamit ang sila? Miss Motia? Sila ay magaling. Tama. Magaling, mga bata. Ito ay larawan ng isa pang halimbawa na paggamit ng panghalip na ako, ikaw at siya. Sabay-sabay natin basahin. Ako ay kumakain ng mansanas. Ikaw, Rosa, ano ang kinakain mo? Ako ay kumakain ng papaya. Ako ay kumakain ng bayabas. Siya naman ay kumakain ng santol, mangga, ubas at durian. Aray, masakit ang tiyan ko. Dapat pala, ninunuya ko ng mabuti ang aking kinakain. Wow, magaling mga bata. Ngayon, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. At ito ang unang pangkat, ang ikalawang pangkat, at ikatlong pangkat. Bago tayo magpatuloy, ito ang ating mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng pangkatang gawain. Mr. Echagi, maaari mo babasahin ang nasa unahan. Huwag maingay, pag-usapan ng mahinaw na gawain, basahin mabuti ang mga panuto, magkilahok at tumulong sa gawain ng grupo, pumili ng leader, ang leader ang magsisilbing tagaulat sa unahan ng ginawang gawain, tapusin ang gawain sa takdang oras, ayusin ang lugar na pinagpwestuhan sa paggawa ng gawain. Magaling. Maupo na, Mr. Echagi. At ito ang rubrics ng inyong mga pangkatang gawain. Ito ang pangkat una, pangkat dalawa, at pangkat tatlo.
Tapos na ba ang lahat? Opo! Maaari niyo na iulat ang inyong mga gawa sa unahan. Magsisimula ang pagkatikalawa, sunod ang pagkatikalawa at pagkatikatlo. Maaari na sumusunod ang mga ibang pangkat. Simula na, Mr. Chubby, sa inyong gawa. Tumuo ng pangungusap gamit ang panghalip na nasa kahon. Ako ay isang masipag na anak. Siya ay talagang maganda. Sila ay umalis kanina. Kami ay nagsasaya. Magaling palakpakan mga anak. After na pagkatikalawa, Panuto. Sa lungguhitan ang pangalan sa pangusap at palitan ng angkop na panghalip. Una, si Nina at Totoy ay laging nagbubugas ng kanilang pangalan, Nina at Totoy. Pampalit, sila. Pangalawa, si Kuya Orlan, Ate Mayra at ako ay nakinig ng balita tuwing umaga. Mga pangalan, Kuya Orlan, Ate Mayra at ako at ang pampalit ay kami. magaling palakpakan mga at ang huling pagkatikatlo. Isulat ang tamang mga pangungusap ay mapagitnaan ng paggalang at mali kung hindi. Pagkatapos ay sinungkuhitan ng mga panghalip na nasa pangungusap. Number 1. Ako ay sumusunod sa utos ng aking mga magulang. Salitan may salungguhit. Ako. Tama. Number 2, nagpapaalam sila ate at kuya kapag umaalis ng bahay. Salita mo sa lungguhit sila. Ito ay tama. Magaling palakpakan mga bata. Ngayon, sa ating pag-aaral patungkol sa panghalip na panao, ano sa tingin niyo ang kahalagahan ng pag-aaral ng mga ito, ng mga panghalip na panao? Mrs. Stephanie? Ang mga panghalip na panahon ay ginagamit sa pagpapahayag kahit ito ay pasalita o pasulat. Malaga ang gamit ng mga ito sa pagbuo ng mga pangungusap. Karaniwang maririnig ang mga ito sa mga pasalitang komunikasyon at mababasa sa mga pasulat ng komunikasyon. Mahusay, Mrs. Stephanie. At ang sunod na tanong ay paano mo mapapahalagahan ang iyong natutunan patungkol sa panghalip na panahon? Yes, Miss Carrie? Ang panghalip panahon ay ginagamit sa ating pang-araw-araw na komunikasyon sa ibang tao. Ang pangalawang kaalaman aking natutunan ay nagpapadali ito sa ating mga sinasabi ukol sa ating kapwa at ito ay naghahalili sa ngalan ng tao tulad ng sila, ako, tayo, ikaw at iba pa na madalas gamitin ng mga tao sa buong bansa at mundo. Magaling, Miss Carrie.
At ngayon, sa ating pag-aaral tungkol sa panghalit na panahon, ano na nga ulit ang ibig sabihin ng panghalit na panahon? Ano nga ang ibig sabihin ng panghalit? Panghalit na panahon. Panghalit. Yes, Miss Stephanie. Ang panghalit ay mga salitang ipinapalit o ginagamit sa halip ng pangalan ng tao. Ito ay may tatlong pangnaihan. Magaling. Ngayon, ano ang tawag sa panghalili sa ngalan ng tao? Ano ang tawag sa panghalit? Pangalan ng tao. Ako ikaw po. Panghalit na panahon. Another. Yes, Mrs. Stephanie ulit. Panghalit na panao, ako, ikaw, siya, tayo. Tama. Magaling. Sunod. Ano-ano ang halimbawa ng panghalit na panahon? At yun na, nasabi na nga ni Mrs. Stephanie na siya, ikaw, ako, tayo, at iba pa. Saan ginagamit ang panghalit na panahon? Yes, Miss Mutya. Sa panghalit ng pangalan ng tao. Magaling. Ngayon, maaari bang, dahil alam ko naman na nakuha niyo na, natutunan niyo na ang ibig sabihin ng panghalit na panahon, ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Kumuha ng isang papel at sagutan ang mga ito. Una, basahin muna natin ang panuto. Salungguhitan mo ang mga apo na manghalit sa pangusap. Magsimula na ang lahat. Tapos na ba ang lahat? Opo! Maaaring pasa na sa unahan at ako na ang isang magwawasto ng inyong mga gawa. At ngayon, sa inyong takdang aralin, maaari kunin ang inyong mga kwaderno at isulat ang inyong takdang aralin sa araw na ito. Ngunit bago ito, maaari ba natin basahin muna ang panuto? Bumuo ng mga pangungusap gamit ang mga panghalit na ating pinag-aralan. Siya, ikaw, ako, sila, tayo. Tapos na bang magsulat? Oo! Yun lamang sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong mga bata. At magandang hapon ulit. Yun na. Okay na. Barbie, tulog ka, Barbie! Anong